So, magandang umaga pong muli po sa inyo pong lahat. Muli po, gaya po ng palagi ko pong sinasabi sa umpisa po ng akin pong pamamahayag. Wala po akong ipinakikilala po na kahit po ano para po sa aking sarili. Isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating pong banal na libro. Malapit na po siyang mag-isang taon ang ating pong banal na libro. At yun nga po, sa pagpapatuloy ko po ng nilalaman ng banal na libro at ang nais nga ng ating banal na Espiritu Santo, ay himay-himayin ko sa inyo ang buhay na nilakbay ng ating mahal na Birhen sa lupain ito sa bansang Pilipinas, lupang hinirang, ang lupang pangako po. Dahil nga po sa banal na libro ay hindi naman masyadong mahimay-himay ang lahat po ng kaganapan. Ninanais po ng ating banal na Espiritu Santo na ito po ay sa abot po ng aking kakayanan ay maihayag ko po sa inyo ng mas malinaw. Ayun nga po ang atin pong munting Birhen, ang atin pong munting Birhen, ang dalagitang Birhen Maria ay unti-unti na nga pong nagdadalaga po. At sa kanya nga pong pagdadalaga, siguro po mga edad 13 po ang ating mahal na Birhen Maria. Nung una po siyang nagparamdam po doon po sa lugar nila kung saan po siya lumaki, na siya po ay hindi nga po ordinaryong bata po, hindi siya ordinaryo po. Nang minsan po na sa bahay po nila Adan ay mayroon po silang bisita. Ang kaibigan po ng mga kapatid or kinakapatid po ng munting Birhen, ang ating pong Birhen Maria po ay nakita po nila na nakahiga po sa isa pong lugar na malapit po sa kanila. Yung bisita po nilang lalaki ang nagsabi po na parang ang Birhen Maria, ang munting Birhen Maria ay parang hindi po humihinga. Tulog na tulog po siya, at habang tinatawag po nila ang munting Birhen ay halos maraming beses po siyang ginigising pero hindi po nagre-response, hindi po, wala pong response po yung katawan ng ating mahal na Birhen. At laking gulat nga po nung bisita po nilang lalaki, dahil kitang-kita daw po niya na ang mukha po ng munting Birhen Maria ay nagniningas po sa sobra pong ningning at liwanag po ng kanyang mukha po. No naman pong mga oras na yon, ang atin pong mahal na Birhen, habang yung nag-uusyoso ay naririnig niya na parang sinasabing tila yata hindi na siya humihinga. Ang atin pong mahal na Birhen, kapag po siya ay nakaramdam ng sobrang kapaguran, nagkaroon po siya ng malalim na kalungkutan, kung sa atin pong ordinaryo, tayo po ay pumapanaw, ang sa atin pong mahal na Birhen, yun pong parang ang diwa po niya ay umaangat lang po sa kanya pong katawan. Nandyan pa rin po siya, parang umaangat yung diwa niya. Kaya mapapagkamalan nyo po, para yatang tela hindi na siya humihinga. Pero ang pinagkaiba po ng ating munting Birhen sa atin po na ordinaryong nilalang, ang atin pong mahal na Birhen, anuman pong oras, ay nakakabalik po siya dun po sa katawan niya. At yun nga po, manghang-mangha po yung binatilyo, yung binata na nakakita sa kanya, na ang mukha po ng ating munting Birhen po ay nagniningas po sa liwanag. So, naging usap-usapan na naman po sa paligid na talagang ang batang yan ay hindi po pangkaraniwan. At madalas nga po sa kamusmusan po ng ating mahal na Birhen, yung mga
sa kanila pong lugar, yung pong mga mag-asawa na malapit po sa Munting Birhen. Sa tuwi po silang makakaramdam ng halimbawa po, masama po yung kanilang pakiramdam, agad po ay ipapatawag nila ang Munting Birhen. Sasabihin po nila na kumuha ka nga ng papel, lagyan mo ng tapalan mo kami, at agad naman po ang mahal na Birhen ay pumupunit po siya dun sa supot po. Yung sa supot pong makikita niya na nakakalat lang sa paligid, at yun po ay kanyang nilalawayan at itinatapal po doon po sa mga lugar po na sinasabi po ng mga nakakatanda sa nayo na dito, masakit dito, masakit dito, masakit dito. At sa hindi nga po maipaliwanag sa musmus na musmus pong batang mahal na Birhen, ay ganap pong ang pananakit po o kung ano man po yung nararamdaman nila ay nawawala nga po. Ang atin pong mahal na Birhen ay parang nasanay na sa paligid nila ay may mga ipinapagawa na parang akala niya wala lang. Pero yun po ay naging usap-usapan na bakit nga ba ganyan yung batang yan. At yun nga po, ang isa po sa kauna-unahan po na ang atin pong Munting Birhen, wala po nang siya ay tumuloy po sa tahanan ni Adan bilang kanyang anak po. Yun po ang kauna-unahan na nakitaan po ng live po sa mata po ng mga nasa paligid po na ang Munting Birhen po ay kakaiba po talaga sa pangkaraniwan. Minsan po, sa pagiging makulit ko po at mapagtanong ko pong isipan ay nung sinusubok po ako o ang mensahe po ay i-deliver po sa akin ng Diyos na kataas-taasan. Minsan ay naitanong ko po sa ating Espiritu Santo kung bakit kaya ang ating mahal na Birhen ay sa isang simple at payak na pamilya tumuloy. Bakit kaya banal na espiritu hindi doon sa mga presidente, sa mga senador, sa mga sikat at mayayamang pamilya? Ganun siya ay katawan mo. At ngayon po ay malinaw na po yung kasagutan na hindi po ako tinugod noon ng ating banal na Espiritu Santo, at ngayon po ay nagkaroon po ng katugunan ng live din po sa mga mata ko. Dahil po napakadakila, napakasimple, natural, hindi man mayaman, ang tinuluyan pong pamilya po ng ating Birheng Maria ay masasabi po natin, hindi man sila ganong kayaman, sila po yung mga pamilya na mayroon pong mabababang kalooban. Bagamat nagkaroon sila ng mga napangasawa na may mga ibang estado, ang pamilya po ni Adan, yung original pong sila ay likas po, mga mapagpakumbaba, mapagbigay po, yung parang ari-arian na nga nila, kinukuha na parang wala lang sa kanila. Sa madaling sabi po, ang pamilya po ni Adan na tinuluyan po ng ating mahal na Birheng Maria ay hindi po gahaman. At yun po ay yun po ang dahilan po na ang katanungan ko noon ay hindi mabigyan ng kasagutan, at ngayon po ay kanyang tinugon sa iba pong paraan. Hindi man ganun kayaman, pero nandun po sa puso po nila yung kababaan po. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po, yun po ang ating mahal na Birheng Maria, yung kanyang kamusmusan po. Ang unang pagkakataon na nagpakita po siya, hindi po siya pangkaraniwan. Bye po, hanggang sa muli. Wala na naman tayong oras.
Bye-bye! Paalam at mabuhay po tayo pong lahat.